Matthew chapter 14. Ang kamatayan ni John the Baptist. Verse 1. Nung panahon na yon, nakarating sa ruler ng Galilee na si Herod ang mga kwento tungkol kay Jesus. Verse 2. Sabi ni Herod sa mga tauhan niya, siya si John the Baptist na nabuhay ulit kaya nakakagawa siya ng mga himala. Verse 3. Dati, pinaaresto ni Herod si John the Baptist. Pinatali niya ito at pinakulong dahil kay Herodias, na asawa ng kapatid niyang si Philip. Verse 4. Sinabihan kasi ni John the Baptist si Herod na hindi tama na pakasalan niya ang asawa ng kapatid niya. Verse 5. Gusto niyang ipapatay si John the Baptist pero natakot siya sa mga Diyos. Kinikilala kasi nila si John the Baptist na prophet. Verse 6. Nung nag-birthday si Herod, sobrang natuwa siya sa pagsasayaw ng dalagitang anak ni Herodias sa harap ng mga bisita niya. Verse 7. Kaya sumumpa siya, ibibigay ko sa iyo ang kahit anong hingiin mo. Verse 8. Inutusan ng ina ang anak niya na sabihin sa hari, ibigay niyo po sa akin ngayon din ang ulo ni John the Baptist na nakalagay sa plato. Verse 9. Nalungkot ang hari, pero dahil narinig ng mga bisita ang pangako niya, wala siyang magawa kundi ibigay ang request ng dalagita. Verse 10. Kaya inutos niya na pugutan ng ulo si John the Baptist sa kulungan. Verse 11. Nilagay ang ulo sa plato at binigay sa dalagita. Tapos, dinala ito ng dalagita sa nanay niya. Verse 12. Dumating ang mga disciples ni John. Kinuha nila ang bangkay niya at nilibing. Tapos, pinuntahan nila si Jesus para i-report sa kanya ang nangyari. Pinakain ni Jesus ang 5,000. Verse 13. Nang mabalitaan to ni Jesus, umalis siya at sumakay ng bangka, papunta sa lugar kung saan siya pwedeng mag-isa. Pero nabalitaan to ng mga tao kaya naglakad sila palabas ng kani-kanilang bayan at sinundan nila si Jesus. Verse 14. Pagdating ni Jesus sa tabing dagat, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Verse 15. Nung gabi na, nilapitan si Jesus ng mga disciples at sinabi sa kanya, malapit na pong dumilim at liblib ang lugar na to. Paalisin niyo na po ang mga tao para makabili sila ng pagkain sa mga bayan. Verse 16. Sinagot sila ni Jesus, hindi na nila kailangang umalis, kayo ang magbibigay sa kanila ng pagkain. Verse 17. 5 tinapay at 2 isda lang po ang meron dito, sagot nila. Verse 18. Dalhin niyo sa akin, sabi ni Jesus. Verse 19. Pinaupo ni Jesus ang mga tao sa damuhan, tapos kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati ni Jesus ang mga tinapay at binigay sa mga disciples, at binigay yun ng mga disciples sa mga tao. Verse 20. After nilang kumain at nabusog, kinuha ng mga disciples ang mga natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 baskets. Verse 21. Nasa 5,000 ang mga lalaking kumain, di pa kasama sa bilang ang mga babae at mga bata. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Verse 22. Pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga disciples at pinauna sila sa kabilang side ng lake, habang pinauwi naman ang mga tao. Verse 23. After pauwiin ni Jesus ang mga tao, umakyat siya sa bundok para mag-pray. Nung gabi na, mag-isa na lang siya. Verse 24. Nung oras ding yun, malayo na ang bangka sa lupa at hinahampas ito ng alon dahil kontra ito sa hangin. Verse 25. Madaling araw na nang sumunod si Jesus sa mga disciples, naglalakad siya sa ibabaw ng tubig. Verse 26. Nung makita ng mga disciples na naglalakad si Jesus sa tubig, natakot sila. Multo! Sigaw nila. Verse 27. Pero nagsalita agad si Jesus, lakasan niyo ang loob niyo, ako to, huwag kayong matakot. Verse 28. Nagsalita naman si Peter, Lord, kung kayo talaga yan, papuntahin niyo ako dyan sa tubig. Verse 29. Sumagot si Jesus, halika. Galing sa bangka, lumakad si Peter sa tubig papunta kay Jesus. Verse 30. Pero nung napansin ni Peter ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Lord, iligtas niyo po ako! Sigaw niya.
Verse 31. Inabot agad siya ni Jesus at hinawakan. Napakaliit ng pagtitiwala mo. Bakit ka nagduda? Sabi niya kay Peter. Verse 32. Nung nakasakay na sila sa bangka, tumigil ang malakas na hangin. Verse 33. Tapos, sinamba ng mga nasa bangka si Jesus, sinabi nila, "Totoo nga na kayo ang anak ng Diyos." Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Gennesaret. Verse 34. Nung nakatawid na sila sa lake, dumating sila sa bayan ng Gennesaret. Verse 35. Nakilala ng mga tao dun si Jesus at binalita nila ang pagdating niya. Kaya dinala nila sa kanya ang mga may sakit na galing sa iba't ibang lugar ng probinsya. Verse 36. Nakiusap ang mga tao sa kanya na ipahawak kahit yung laylayan ng damit niya. At gumaling nga lahat ng humawak sa damit ni Jesus.